Okay, dito naman tayo sa ano, kahit konti lang na sharing, kahit isa lang. Ano sa tingin nyo, kasi mag-alas 12 na dyan eh. Ano sa tingin nyo yung pinaka napatunayan nyo na talagang umubrang training na ginawa mo dito sa Rojik Divine Hub? Ayan. Ano sa tingin nyo? Bisa natin kay Sis Jen. Ano talagang pinaka nakita mo? Talagang ito'y gumana eh. Grabe talaga. Yung ganun. Top 1. Yan. No judgment, bro. No judgment. Okay. Pwede mo expand kung bakit? Oo. Ano kasi, yung, yun yung pupuntahan na. Parang yung pinaka-total ng ano natin. Pag no judgment na tayo, talaga nasa spiritual na tayo. Pag hindi na tayo nag-iisip ng ano sa ibang tao. Yun, pag more on forgiveness na. Pag wala tayong judgment na, patay-patay na lahat. Ayun. Salamat sis Che. Salamat. No judgment. Sa'yo, Brother Omar, ano yung nakita mo for 5 to 8 months na nandito tayo, matagal na rin naman tayo magkakilala. So, nandito na tayo, ano yung nakita mong pinaka talagang umubra sa'yo dito sa Rujik Divine? Yun yung top 1. Sa akin kuya wala eh. Halos lahat kasi ano eh, deserve its purpose talaga eh. Lahat siya umuubre. Lahat importante. Kaya kasi 'di ba, 'yun namang binigay mo sa aming mga yung mga step by step, yung yoga, meditation, tapos yung 5 basics, yung 6 basics ng spirituality. Lahat siya importante. Hindi ko siya mai-compare talaga eh. Lahat kailangan. Lahat dapat i-apply natin sa personal na buhay natin talaga. Lahat naman halos. Wala akong ano eh. Wala akong mapili talaga eh. Pinag-isipan ko to eh. Sabi ko, ano kaya? Yung pagka-send mo nung ano, nung, nung ano, schedule nung ano, yung agenda. Sabi ko, wala akong maisip kasi lahat importanteng gawin. Eh. Walang pwedeng iwan dun eh, sa mga procedure na binigay mo sa amin sa mga step by step process. Kasi lahat siya, part siya ng process. Kumbaga sa katawan, hindi pwedeng sa, di ba, dalawa kamay natin, hindi pwede maiwan yung isang kamay. Hindi pwedeng walang puso. Ganun siya nagpapangsyon. Lahat importante talaga. Yun, thank you. Salamat, Brother Omar. Yeah. So, may hawig pa rin sa sinabi ni Sis Chen, no? Yung sa non-judgment. Talagang, yun yung kabuuan ba sa lahat. So, sa sagot ni Brother Omar, lahat. Ganun din lahat. Wala na. Gaya-gaya na lahat ng sasabihin. Ganun din ako bro kasi ano, parang sinabi ni Brother Omar. Hindi mo sasagot ng iba. Walang gaya-gaya. Yung para sa'yo talaga. Ano yung nakikita mo? Kung pwede mo namang sabihin na somewhat similar sa sinabi ni Brother Omar pero mayroon pang isa pang pinakaumubra. Na parang pang araw-araw mong ginagamit. Yan. Now, pakinggan natin si Brother Richie. Sa'yo, Brother Richie, ano yung pinaka-umubra sa'yo na nakita mong training na ginawa dito sa Logic Divine Hub? Kahit isa Ako lang. bro, talagang ito. Ito, talaga na pinakamataas na sa akin to. Right mind at saka good mind. Right mind tsaka wrong mind pala. Yun talaga. So, nung nalaman, doon pa lang sa 40 days and 40 nights, yung nalaman natin yung sino ka. At naglalaro tayo dito sa mundo, ego world, ego mechanics. So, yun. Tapos, nung napakinggan ko pa lahat ng mga audio, so, yun. So, pagsasama-samahin mo talaga kung dalawa lang eh. Dalawa lang ang pipiliin mo talaga eh. Right mind o wrong mind. Yun lang. Make it easy for us. Diba? Simple. Wag mo seryosohin ang buhay. Wag mo siyang seryosohin. Maging seryoso ka. Wag mo sobrang seryoso. Yun yan. Yun. Yan ang pinaka-the best sa akin talaga. Yun talaga. Right mind tsaka wrong mind. Salamat, Thank you bro. very much. Yung galing mo Maraming sinabi salamat mo. sa lahat. Pwede mo seryoso yung buhay, pero huwag naman sobrang seryoso. Natawa ako dun, oo nga naman. Salamat, Brother Richie. Thank you, sobra. Galing.
Sa'yo naman, Brother Rafi, ano yung nakita mo talagang umubra sa'yo dito na pinag-aralan sa Logic Divine Hub? Sa akin, bro, pinakaumubra sa akin, yung love talaga. Kasi, kung wala yung love, kasi in general, applicable talaga yung love. Kung wala kang love, sa sarili mo, sa kapwa mo, wala to, hindi mo matatagpuan itong mga aral na to. Hindi mo makikita itong liwanag na hinahanap natin. Kasi, isa rin to sa kung bakit na nagkaroon kami ng ganitong klaseng bonding ng mga kapatid ko. Kasi, ito lang, makikita niyo yung family namin dati. Halos kanya-kanya kami mundo. Tapos yung kapatid namin bunso, uh, may nagawa pang kasalanan. So, naloko sa pera, na gano'n. So, imagine kung wala yung love na yun. Ngayon, magkakaroon kaya kami ng family picture na sama-sama. Nag-hire pa nga ng photographer. Sabi nga nung nag-hire pa kami ng photographer, may mga pa-makeup artist pa para lang ma-enjoy namin yung moment na to. Go out of love. Para, alam mo yun, kasi sabi nga namin, nakakalungkot yung salita na to, pero kasi ito yung reality. Ang susunod natin na litrato, who knows kung kumpleto pa ba? Diba? Hindi natin masasabi. Kaya enjoy every present moment na binibigay sa atin. Kaya kasabi doon sa salita, regalo yung present moment natin. Diba? Kasi, mahalin natin yung present moment natin. Kasi, walang papantay dito. Huwag na natin balikin yung nakaraan, yung nakaraan. Mahalin natin kung anong meron doon. So, yung talagang yung pinakagumana sa yung love. Kaya nahanap ko rin ito eh. Kaya nga nag-usap tayo dito, nagsama-sama tayo, inaalam na rin yung mga bagay na gusto natin wala. Kasi mahal natin yung sarili natin, mahal natin yung mga anak natin, mahal natin yung mga pamangkin natin, yung asawa, yung mga kapwa natin, katrabaho, kapitbahay, kahit sino tayo, kung ano pa yan. Basta throughout of love, cooperate lang kayo, sigurado. Part din naman kasi na non-physical talaga yung love. Mas mag-focus tayo. So, yun lang. Yun lang pinaka-umupo. Salamat. Grabe, salamat, brother. Naalala ko lang tuloy yung sinabi ni Carla. Totoo. Kasi nung nag-meet up kayo, kasi nag-live ako sa TikTok, ma'am eh. Sabi nga ni Carla, minsan daw, inutusan ko daw niya bumili lang ng sibuyas at tagal mo daw makabalik kasi milik ka nga daw talaga makipag-usap. Dami na usap. So, yan bro. Tapos sabi niya Kaya sa ko akin, i-give up yung wifi. Kaya ko i-give up yung cellphone, kahit anong gadget. Just to have a good conversation. It's ayun nga, importante dyan ka kasi nga sa daw akin. talaga. Mm-mm. Kasi sabi niya, gusto ko nga daw niya mag-training daw ng UFC, ganito ganun. Pero, di naman daw niya matitig kung makikipaglaban ka na. Sabi ko, no, kaya yun. Hindi mag-ano na lang, love na lang, wag nang gawin yun. Kaya nga, diba? Totoo yan bro. I really appreciate talaga yung conversation. Oo. Kasi sabi ko nga minsan gusto niya yung mga nakakausap ko, di ko, lalo na pagka-undas, yung mga nakakausap ko, di ko, totoong tao pa ba yan? No? Magtatanong ng direksyon, mamaya, hindi kwento na ng buhay niya. Diba? Oo. Tapos last na sinabi niya sa akin, gustong-gusto niya daw, pag nagsasalita ka na ng mga wisdom of word. Yun yung pinakagusto Oo. niya. Ayun Hindi na. ko alam kasi kung nagsasalita ako, hindi ko na alam yung sinasabi ko, parang may pusang nagbibigay sa akin ng message. Automatic na. Napapahati. Salamat bro. Yun, no? Tungkol naman sa love. Yes, thank you. I really appreciate this. Grabe. Sobra. Sa'yo naman, Sistine, kamusta? Ano yung nakikita mong pinaka-umubra sa'yo dito sa training na ginawa mo sa Rujik Divine Hub? Para sa akin po, yung Who Do You Listen To? So, yun po yung pinaka-umubra sa akin talaga dahil sa, aminin natin, marami din sa labas mga nagtuturo. Pero kayo kasi, ito may similar din sa kanila eh. Kayo po kasi yung whole na eh. Kumbaga pangkalahatan na eh. Meron ka ng spirituality, meron ka ng holistic, meron ka pang
basic foundation, nako, hindi ko na lahat complete to ricados na kumbaga eh. Kaya napakahalaga sa akin yung kung sino dapat yung pakikinggan. Kasi, di ba nga, sabi mo nga po mga advice mo sa akin eh. Lagi kang mag-focus kung sino yung madalas mo talagang pakikinggan at kanino ka dapat makikinig. So kung hindi dahil sa inyo, wala kami dito, kung hindi dahil sa turo nyo, hindi namin ito narating, hindi namin na-experience ito. So kaya yun po, ina-admire ko talaga yung Modo Udilisin. Thank you po. Grabe, salamat, Sistine. No? So, isipin mo yun, sa dami-daming buti na lang sobrang patient ko rin, no? Na grabe ako mag-send ng voice message. Ipapaliwanag ko specifically yung bawat nangyayari para mag-gets nyo. Yung ganun ba? Lahat kayo ginanyan ko eh. hindi mag-isa lahat. Si Brother Richie, Brother Rafi, Brother Omar, lahat. Si Brother Ton. Ganyan, lahat talaga. So, kaya nagpapasalamat ako na lagi ako nagpapasalamat pag meron kang binanggit na something na magde-decide ka na ito na yung gagawin mo. Halimbawa, si Brother Omar, nung nakita niya yung last na mastermind na wala, magiging okay na ang lahat, okay na ang lahat. Tutuwa ako noon. Kasi yan hinihintay ko. Na mag-decide na kayo na talagang okay talaga. Kasi marami na akong nare-realize, hindi ko sasabihin sa inyo. Gusto ko kayo makadiscover noon. Ikaw mismo mag-decide sa sarili mo na ito na yung gagawin mo. Sinabi ni Brother Rafi, nakita niya yung balang araw, nagkatotoo. So meaning, tataas ng belief mo. Mangyayari na talaga. Paano pa kayang kasal mo? Nandiyan kaming lahat, sigurado yan. Mag-enjoy tayo lahat dun. Di ba? Sigurado yan. Yan. So, ganun ka, yung iba na yung pagiging optimistic side ko kasi sa sarili ko lang, marami na akong nakita. Kaya yung ginagawa ko sa inyo. Nasa conversations with God din yan, kahit kay Jesus Christ, sinasabi niya na kapag nakita kang isang tao na parang nahihiya, tapos sinabi mo, nahihiya ka ba? Dinagdagan mo kasi meron ka ding hiya. So, instead na sabihin mong nahihiya ka, sabihin mo na, alam ko, kaya mo yan. Malakas ang loob mo. So, doon pa lang yun, mga way back 2016, pinapractice ko na pala to. Binabaliktad ko na yung sinasabing negative. Yan, hanggang sa naging conscious competent na ako, sumusobra na, talagang kailangan ko rin dahan-dahanin kasi minsan yung mga taong parang kumikislap-kislap na ang energy niya kasi laging nakaganon, kasi naabuso yung sarili, so kailangan dahan-dahanin. Ayan, huwag mo lang bibigla. Kasi naranasan ko rin, binigla ako, lumayo. Hindi na nagpakita sa akin. Umalis. No? Ayun, salamat talaga, sister. Budi ulisin ko, napakaganda. Sa'yo naman si Story. Yan, siyempre, matagal natin magkakilala. Since 2020, ano na yung nakita mong pinakang umubra sa'yo right now dito sa ginawa nating training? Actually, brother, yung sinabi ni Brother Omar, totoo naman yun, lahat naman talaga. Yun yung pagkabasa ko, unang pumasok sa isip ko, halos halos lahat naman umuubra. Kumbaga sana kung hindi mo binigay yung 5 basic at saka yung 6 foundation of spirituality, hindi natin manin. Pero ang sabi mo nga, gusto mo yung talagang specific. So, ang nakikita ko kasi, magsisimula kasi yun sa sarili natin, self-awareness. Kasi kung hindi tayo maging self-awareness, hindi natin magagawa yung 5 basic, foundation, at saka yung 6 foundation of spirituality. Kasi kung hindi natin naanin yung self-awareness, hindi natin makikilala yung sarili natin. Hindi natin mababantayan yung thoughts natin, yung mga gusto natin. Kasi nga, di ba, yung thoughts natin, siya yung nag-i-start ng, ng mga pagmamanifest ng mga gusto natin. So, yung true words, kasi sabi nga sa Jesus Christ autobiography na nag-iisip pa lang tayo, ibig sabihin nun, nagdadasal na tayo nun. So, mas sa akin yung self-awareness kasi yung mga yun nagagawa natin yun eh. Kung hindi tayo aware sa mga ginagawa natin, hindi natin magagawa yung mga 5 basic at saka yung 6 foundation of spirituality. Yun lang bro, yun lang yung masasabi ko, self-awareness. Thank you. Salamat si Story. Siyempre, sa tagal namin magkikilala, nag-meet up direct kami ni si Story before. Siyempre, dami na yung mga pinagdaanan, na-witness niya rin yung mga training. Kaya nung pinasukan ko nung 6 Foundation ng Spirituality, doon na Inobserbahan ko din si Story kung nung mangyayaring reaksyon ng gagawin niya. Buti naging okay. Malaman ko, sabi niya nga maldita nga daw siya dati.
Buti na wala. Salamat. And then, ito din, no, nung sinabi na every thought, bawat iniisip mo is a prayer, hala, sabi ko, grabe pala yun. Kaya kailangan mo talagang maging aware, kaya mo pala talagang maging maabang. Tapos dinagdagan pa ni Brother Richie nung nag-mastermind. Hindi ko makalimutan yun. Na, wala na. Sabi niya, pag nakikita mo, yung iniisip mo. Di ba? Hanggang sa sinabi na, try mong isipin ang iniisip ng isipan mo. Pag naiisip mo ang iniisip ng isipan mo, aba, may control ka sa buhay mo. So yun pala talaga yun. Tapos may mga makikita kang post ng mga scientist na metacognitive, gento-gento daw na pag naiisip mo, iniisip ng isipan mo, ay matalino ka daw. Gento ganun. Kasi alam mo kung paano mag-decide. Sabi ko, talaga ko nang ginagawa yan ah. Oh, so, hindi ako matalino academically, pero alam ko ang buhay. Alam ko ang energy. Di ba? It's different. Yun. So, yan. Kaya salamat talaga. As in, grabe. So, yun naman, Sis Daisy, ano yung nakita niyo kung umubra talaga sa inyo dito na training po? Ang tama naman po yung yung sinabi ni Brother Omar kasi kumbaga hindi mabubuo yung isang Project Divine Hub kung wala yung step by step na ginagawa at hindi namin wala kami ngayon dito kung ano kami ngayon kung hindi namin ginawa lahat yung pinapagawa nyo po na step by step. Pero sabi nyo may specific po. Ang sa akin po yung consistent po. Yung tuloy-tuloy na pagte-training po. Kasi pag ginawa mo lang na minsan yung step by step na pinapagawa niyo po, wala din po mangyayari. Kaya pag ginagawa naman na step by step, unti-unti kang mag-grow at makikita mo yung self-awareness mo, yung si ego kung paano ka nga atikehin, tapos yung dapat yung pagmamahal mo, yung non-judgment, ganyan. Andun na po lahat. Kailangan lahat kompleto Ricardo, hindi lang isa dapat. Para mabuo, kompleto Ricardo po siya. Para masarap. Ayun po. Maraming salamat, Sis Daisy. No? So, Sis Daisy, lagi niya sinasabi sa akin, buti nga daw, napaka-patient ko, ganito, ganon. Kaya, talagang, yung bawat work na na-experience mo sa past experiences mo is always a reason kung ba't mo ginawa yon. Kaya ako ganito, dahil sobra ako nagpapasalamat nung nag-training ako as chat support sa Disney Plus. Kasi tinuro nila kung anong iba't ibang klaseng tao. Like, sabihin natin, yung mga taong nanay na mapagmahal, maglilinis, ganito ganon, pero hindi sila techie. Ganon. So, kailangan daw bigyan mo ng patience yung ganong klaseng tao. This is how you support them. Ganyan. May mga tao naman na talagang irate agad. Pag sobrang irate agad, anong gagawin mo sa kanila para mapahupa mo yun at mabigay mo sa kanila ang gusto nila? Pangatlo, may mga tao naman na yung matatanda talaga, yung may edad na talagang ang hirap sa teki, kailangan ulit daw talaga yon. Ganun siya hanggang sa magets nila. May understanding na ako sa ganung way kasi lumaki naman ako kay lolo at lolo. Na talagang pag nagpaliwanag ka sa kanila, kailangan mo mag-stop. And then, kung na-gets ba nila o hindi, siyempre, maring hindi, kailangan mo ulit-ulitin. Parang ganun ba? Lastly, may mga taong techie talaga na kahit konting sinabi mo lang, nag-advance pa sila sa'yo, nagigets na agad nila. So, yun. So, may training kasi akong ganun, kaya naiintindihan ko kaya rin siguro nandito ko right na kasi naiintindihan ko yung ganun. Yun. So, dahil sa mga trainings na mga ganyan. Kaya ma'am, Sis Daisy, salamat talaga kasi ginawa mo, nakita mo talaga yung consistency, yung sa consistency nyo yung do the right things correctly. Ginagawa niyo yung tama ng mahaba, long enough, no? Do the right things long enough, consistent. So sinabi naman ni Jesus Christ ganito, ang buhay natin, pag meron tayong ginagawa, ay first, you have to understand. Awareness. Understand. Yung ginagawa nyo dito sa training. Understand. Kahit anong klaseng bagay, you have to understand first. After you understand, you have to practice it. Ipapractice natin. Kaya, pinapractice nyo. Pag pinapractice nyo, kailangan nyo siyang matanggap. Kakapractice nyo, matatanggap nyo siya. Once matanggap nyo siya, dito na papasok yung pang-apat na sinasabi niya, trial. Bibigyan ka daw ng trial ng mundo.
But actually, ikaw ang nag-iimbita nun. Sa law of creation, ikaw ang nag-iimbita nung trial na to para masubukan lahat ng mga tutunan mo. Sabi ko, kaya pala. Oo nga, no? First, you have to understand, naging aware ka, natanong ka, may nakita kang training, pinapractice mo, kakapractice mo, yung 4 steps when learning new information, nung naging unconscious competent ka na, o sabi natin, conscious competent ka pa lang, ginagawa mo yung step by step, bibigyan ka ng trial. Kasi inimbitahan mo yun. Trial. Ito na yung trial. Susubukan ko na kung talagang naalala mo yung pinag-aralan mo. Yun. Pag naalala mo, good. Kung hindi, improve. Ganon. Kailangan mo lang ulit ma-remember pag nangyari yun. Talagang ako kasi yung taong may tinrain na akong ginawa. Nung nangyaring aktual, nagkamali ako. Dati nga naiinis pa ako sa sarili ko. Ano pa yan? Nakalimutan ko yung napag-aralan ko. Dapat ginawa ko. Sabi ko, isa pa. Ganun ako, isa pa. Pag nangyari, ito yung gagawin ko. So, nangyari ulit yung isa pa. Nagkamali na naman. Pa yan, nakaligtaan ko yung gento. Isa pa talaga. Gumaganon ako, isa pa. Ganun ako kakulit. Yan. Hanggang sa, kung saan nawala na yung parang inis ko sa sarili ko, natutuwa na ako, nagiging okay na ako. Nung nangyari siya, baliwala. So, sa madaling salita, ang pinakasagot pa rin is love. Pag may peace ka, okay ka, hindi ka nauurat, hindi ka naasar, sabi natin may forgiveness ka na sa sarili mo, tumahan na yung ego mo, mas magagawa mo siya ng mas maayos. Nang hindi mo namamalayan, na masaya ka pa. Yung pala yun. No? So, yun yung sinasabing trial. Yan. Kaya, Sis Stacy, salamat talaga sa consistency na ginawa mo. Yan. Thank you. Thank you talaga. Sa'yo naman, Sis Che. Yan, Sis Che. Sis Che, ano yung nakita mong pinaka-umuubra mo? Sorry, nabanggit ko na pala, non-judgment nga pala, no? Si Sis Jessa pala, sorry. Sis Jessa, sa'yo po, ano po yung nakita yung pinaka-umubra talaga? Hello po, narinig po ako. Yes, rinig. Ang umubra sa akin is yung talagang yung nakilala ko yung sarili ko. And dahil doon, nagkaroon ako ng awareness. Kasi nung dati, nung hindi ko pa kilala yung sarili ko, para akong, alam mo yun, yung parang robot na hindi ko alam na may ganito pala, may ganun. Na talagang sunod-sunuran ako sa mga nangyari na akala ko normal lang. Then, nung nakilala ko talaga yung sarili ko, doon talaga ako nagkaroon ng awareness na talagang naoobserbahan ko yung iniisip ko, yung emosyon ko, yung sa katawan. Kumbaga parang nagiging observer na lang talaga ako eh. Alam mo yun yung parang sa pelikula na, bawa, karakter. Kumbaga ako yung parang parang nanonood na lang sa mga nangyayari sa buhay ko. Talagang kikitang-kita ko siya kung paano siya gumagalaw sa mga tao. Kahit hindi lang sa sarili ko, kundi sa ibang tao rin. Pero syempre, magpo-focus ako dun sa sarili ko. Dun sa yung kaya ko talagang talagang makilala yung sarili ko. Yung identity ko na talagang buo na ako, na hindi na ako nakakapit doon sa takot, sa fear. Yung mga talagang pumahad lang sa mga nagaganap dito sa nangyayari sa atin. Then, yung perception ko rin, nagbago na rin. Hindi na ako yung talagang nakapokus sa outcome. Ganyan. Kumbaga, hindi na ako mas naging reactive. Kumbaga, pagka may mga tao kasi, ang tao automatic, pag halimbawa nagagalit, is nagre-react agad. Kumbaga, hindi na ako ganun na reactive na pagka may sinabi na ganyan, susunggaban ko agad. Yun, hindi na. Nandun na ako sa moment na parang sinurrender ko na lahat talaga. Na talagang, parang alam mo yun, parang tumiklop si ego. Ganon. Kahit even sa sales, dati parang parang needy, na kailangan ma-close ko to, kailangan maano ko to, mapaano ko siya, ganyan. Hanggang sa dumating sa point na parang naboboard out ako, puro strategy, yun nga. Kasi hindi pa ako aware nun eh. Talagang nakapokus ako sa strategy, ganyan. Hanggang sa, dun sa naging aware na ako, dun ko siya mas naintindihan. Na ganun siya nangyayari. And yun lamang po. Thank you. Salamat, Sis Jessa. Dami mga sinasabi Sis Jessa talaga na mga points dito, no? Like yung awareness sa sarili, nakilala ang sarili, na dati sunod-sunuran lang, which is na-experience ko rin yan. Talagang yung spirit mo kasi, meron kasi siyang inimplementa talaga sa'yo na ito yung gagawin mo.
the more na nakuklose ka kasi, na parang yung parang nakukulong ka lang sa isang lugar, darating kasi talaga ang point na hindi titigil ang spirit mo o yung soul mo na hanggang dyan ka lang. Gagawa at gagawa ng paraan niya hanggang sa makalis ka dyan. Hanggang sa makagawa ka ng peace at makilala mo talaga ang sarili mo. Pero, meron din kasing sobrang program sa ego, kaya wala nang nagawa yung spirit, kaya inayaan na lang mag-decide na okay, kung yan talagang gusto mo, okay, that's fine. See you in next life. Parang ganun ba? Ang ganda ng ang mga binanggit niya pa is, naobserba niya na yung isip niya, emotion niya, yung katawan niya. Parang si Brother Richie nung mga, parang nandun na siya sa point na, Coach, nakikita ko na talaga. Yung nandun siya sa taas, nakikita niya yung sarili niya pag nag-work siya. Tawa ko nun eh. Nung nalaman niya yun, kitang-kita niya na yung sarili niya. Kasi siya na lahat ang gumagalaw, kita niya na, nag-meditate siya. Tapos na yung mangyayari sa buong araw niya. Parang, sabi niya nga, parang 10 years. Instead na 1 year lang o months pa lang, 10 years na, nalagpasan niya na yung 10 years. Yung parang ganun ba? Nakikita ng sarili. So yan, nakakatuwa talaga mapakinggan ng ganito. Na sabi niya kanina ni Sis Jessa, nagiging observer siya sa isang palabas. Kung baka parang isa kang director na nakaganon ka na lang. Okay. So ito yung nangyayari ngayon. Okay, yan pala yung nangyayari. Director ka ng isang palabas, no? Director ka sa mga nangyayari. Which is yun naman talaga. Para kang isang projector. Nakikita ngayon ng mata mo, yan sa labas, itong picture na to, dahil yan sa program na nasa loob mo. Yan, nasa consciousness mo. Kaya nag-a-appear yan ngayon. So kung pangit na nakikita mo, yan dito, no, sa loob ng mata, palabas. Kung pangit yan nakikita mo dyan, para magbago yan, papalitan mo yung nasa loob. Parang doon sa Rujik sa sa naipost mo na meta recognition ba yun? Yung na-share mo? Parang ganun siya, no? Yes. Yun na yun talaga. Talagang naiisip mo kung anong iniisip ng isipan mo. Nasa loob talaga. Yun siya, metacognition. So yun yung nangyayari sa'yo. Talagang nag-evolve ka na ng todo. Yan. So, ano pa lang yan, ha? This year pa lang yan. Paano pa kayo sa susunod? No? Na mga taon na mangyayari pa sa'yo. Kaya dami pa talaga. Yan. Kaya salamat talaga Sis Jessa sa pag-share. Isa ka sa mga patunay, isa ka rin sa mga nagbibigay na ngayon talagang matinding energy at talagang you really become what you think about na. Kasi nabanggit mo nga gusto mo rin maging public speaker, makatulong ka rin sa ibang tao, which is this is just the start. No? Next year is panibagong start ulit sa panibagong chapter ng buhay mo. Yun lagi yun eh. Every time na nakakalagpas kayo sa mga challenges nyo, may natutuklasan kayo, yun yung chapter right now na kailangan nyo ma-embrace at matutunan. Pag tumating na kayo sa another level, another chapter ulit yun. Doon nyo susubukan nyo lahat ng mga tutunan ng mga binanggit o binitaw yung salita sa akin. O mga tututunan nyo, o binibitaw yung salita sa sarili nyo. Yun na. Yun siya. So dahil nandito ko right now, talagang yan, lahat ng mga binabanggit nyo, naalala ko yan. Pero minsan tahimik lang ako, hindi ko sinasabi kung nakalimutan mo yung sinabi mo nung nakaraan. Pero tinitignan ko. Yan. Then saka ko sasabihin sa'yo na, oy, sinabi mo to dati, ito na ngayon nangyari sa'yo, kaya congratulations talaga. Yan. Aware ako talaga, sobra. Kaya na-develop ko lang talaga yung isip ko na, dahil din sa tito ko to eh. May tito kasi ako na lagi yung sinasabi na, gumagano siya. Lahat ng ginawa nyo, nandito na yan. Gumagano siya palagi. So kinakabahan ako noon. Sabi ko, lahat ng gagawin ko, maaalala niya. So yun yung parang sa akin naman, ginawa ko siya in the right way. Tinatandaan ko kung ano yung mga sinabi niyo. Dinoobserbahan ko kung ginawa niyo talaga siya o hindi. Pag ginawa niyo siya, saka ko sasabihin yun, finally, salamat, buti ginawa niyo. Yan. So ganun ako. Kaya maraming salamat muli, Sis Jessa. Pakinggan naman natin si Brother Ton. Yan. So Brother Ton, ano yung nakita niyong umubra talaga dito sa Rujik Divine Hub na training na ginawa niyo? Oo, yun bro, ang mukha nga sinabi ni Bro Omar na lahat naman talaga yan umuubra. Pero yung sa akin kasi talaga ginagamit ko talaga yung unawa. Kasi lahat ng mga bagay na pinag-aralan natin, kung hindi mo talaga ginamit yung unawa mo, hindi mo talaga matutuklasan yung katotohanan. Ika nga doon sa salita na karunungan ang pinakapangulong bagay, sabi niya, pero mas higit mong kunin yung unawa. So yun lang bro, yun ang para sa akin.
Salamat, brother. Napakasimple lang pero solid nun. Yeah, sa lahat nga naman ng karunungan, mag-start talaga sa unawa, understanding, no? Sa lang self-awareness. Maging self-aware ka, ba't yan nangyari sa akin yung ganito? And then uunawain mo kung bakit. No, uunawain mo. So, para maunawain mo siya, kailangan mong mag-ask a lot of different kinds of questions. May kita ka, may magpapakita sa iba't ibang klaseng tao, sitwasyon. Kumbaga tinanong mo na sa may kapal yan eh. Sa conversations with God, sinasabi nga ni God ay kung sino ang nakikinig sa kanya. Kasi ang tanong, kung naririnig ba natin siya eh. Ang sabi niya nga, hindi yan, ang tanong ay kung sinong nakikinig sa akin. Yun ang sabi ng Diyos. So sabi niya, pag ikaw may sinabi, may tanong pa sa kanya, bibigyan kayo ng maraming milyong-milyong klaseng sagot. Yan. Kahit di mo na-gets dito, okay, another, sa picture, okay, sa music, okay, sa disgrasya, okay, sa gento, okay, sa maganda, okay, sa gento, hanggang sa finally makuha mo na yung sagot. Yun. So, maraming tao kasi na mga hindi nagbabasa, hindi nakikinig ng audio, yung sinasabi mo, tututunan mo naman yan along the way. Tama naman yun. Pero, paano kung walang awareness? Paano kung hindi sila aware na ito yung mga nangyari? Kasi hindi nila alam yung specific. Kaya yung iba, umuusad, nagsasucceed, yun yung sinasabing trial and error. Parang with feeling lang ba, nagagawa nila ng tama. Pero this time sa inyo kasi, ang difference, nalaman niyo yung mechanics ng isip, yung sinasabing unawa, yung sinasabing forgiveness, yung 5 basic foundation, at ang iba pa. Yun yung difference, mas mulat kayo. Yun lang yung advantage, o sabi natin yung pinaka-advantage natin right now, hindi naman dahil sa hindi tayo pare sa kanila, which just nag-evolve tayo in a frequency na mas mataas, na mas nakikita nyo na ngayon kung ano hindi nakikita nyo dati. Na which is normal sa marami. Yun. So that's the biggest difference right now. At yun nga, magsisimula sa questioning at pag-unawa ng answer na binibigay sa atin ng may kapal. Maraming salamat doon, Brother Ton. Tingnan naman natin si Brother Algay. Brother Algay, para sa iyo, ano po yung pinaka-umubrang nakita nyo ditong ginawa niya sa Rujik? Ayan, no. Actually, kagagawa. Ano to eh, nagtitake down notes ako eh. No? So, ito yung naisulat ko. Alis na sabi naman ng lahat. Pero yung pinaka-umuobra talaga sa akin, yung pagiging persistent and then continuous yung training. Nandun kasi yung perseverance and then yung pagiging commitment mo and devoted mo dito sa Rujik Divine Love. Kasi ba't ko nasabi to, no? Naramdaman ko yung pagbabago sa attitude ko, sa mga decision, nagkaroon ako ng inner discipline and sense of direction. Kumbaga, pag tuloy-tuloy ka sa simpleng training, pero intentional yung practice mo, nadadala mo siya sa pang-araw-araw eh. Sa pagdidesisyon, sa attitude mo, at pakikitungo sa tao. Tapos, tuloy-tuloy din yung pagbabago eh, sa loob at isipan. Ito yung tinatawag na unwavering o steadfast na training. So, bakit ko nasabi to? I-share ko lang din sa inyo. Nakikita ko yung sarili ko doon sa ginagabayan ko na nagre-report siya weekly sa akin kung ano na yung nangyari, kung ano na yung status niya. And then nagulat ako, kanina yung last passage niya, sabi niya, Coach Al, nagpapasalamat ako sa inyo kay Brother Rujik, na nakita ko na kung ano talaga yung purpose ko sa buhay ko. Bakit ako nandito sa mundong ito? Nakita ko na kung ano yung cycle ng buhay. So sabi ko gano'n, sa loob-loob ko, nag-training ako ng 9 months, siya, basic pa lang, 1 month pa lang siya, alam niya na kagad kung ano yung purpose niya sa mundong ito, na ako, doon ko palang nalaman sa book na Great Mind Speaks to You, kung bakit ano tayo nandito sa mundo at ano talaga yung purpose natin. Siya, basic pa lang ang binabasa niya, yung ano pa lang yan eh, yung Magic of Thinking Big, tsaka The Power of Subconscious Mind. Doon pa lang siya, tapos sa paulit-ulit niya na pakikinig sa mga voice message ni Brother Rujik at pag-share sa kanya ng mga vlog na latest ni Brother Rujik, nagulat ako sa kanya, ang bilis nung nung natututunan niya, talagang may impact sa kanya. At sabi niya nga sa akin, may reason kung bakit ko kayo nakilala ni Brother Rujik, sabi niya gano'n, ni Coach Rujik. Dahil yung pagkakahiwalay namin ng mag-asawa, nagkaroon siya ng way para mas lalo kong malaman kung ano talaga yung totoong buhay, kung ano yung cycle at bakit ako nandito sa mundong ito. Sabi ko, ang galing ng batang to, sabi ko gano'n. 1 month pa lang, lalo na siguro kung nandito siya sa loob ng Rujik Divine Love, na
malalaman niya lahat, matututunan niya, mababasa niya, mapapakinggan niya, mas lalong makikita niya kung ano talaga yung purpose niya sa mundong ito. Kaya sabi ko, nakikita ko yung sarili ko sa kanya eh. Nandun yung yung unwavering niya, steadfast niya sa training talaga na hindi mo na kailangan siyang i-remind araw-araw na dapat mong gawin ito, basahin mo ito. Na nakikita ko sa kanya, kung yung sarili ko sa kanya, na consistent siya sa mga ginagawa niya. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat, Brother Algre. Itong speaking of unwavering, o yung term pa is steadiness of purpose. Yung mag-steady ka talaga. Nakita ko to rin yung reflection ko sa inyong lahat. Meron kayong ganyan, pero it took time lang. It took time bago talaga siyang mabago kasi nga maraming nakaprograma o naka-insert ng mga beliefs sa inyong isipan before. Yan. So, nung narinis na kayo, ang tagal, no? Kung isipin nyo, simula April. Galing, no? Parang bilisan ng panahon. April, kalahin mo, nagawa natin ganito, tapos nandyan na kayo sa level ng ganyan klaseng mindset. Tapos, kaya sabi ko, kung almost magte-10 years na ako nagte-training, pag tinuro ko to sa gagabayan ko, yan, 8 months or 9 months, nandyan na kayo. Nagturo si Brother Algre, syempre, yung malinis na daan niya, ituturo niya pa yung pinakamalinis na daan pa. Ano mangyayari sa mga bagong tuturuan? Ang bilis. Di ba? So ako kasi ang dami kong left and right na ginawa, na urong-sulong na ginawa noon, na talagang daming trial and error, kaya aware na aware ako sa pundasyon. Natapatunayan ko na for so many times. Kaya pag ginawa mo nga naman talaga siya with steadiness of purpose, lock on target ka talaga sa nasabing spirituality, mag-focus ka sa lahat may magandang mangyari. Yan, na magtitiwala. Ang hirap din sa akin mag-transition to change my mindset na mag-focus na sa spiritual kasi na-focus ako in physicality. 5 basic foundation lang as in. Na kailangan ko mabasa lahat ng mga books nila, Napoleon Hill at iba pa. Yun. Pero sinasabihan na ako na mag-spiritual na. It takes a lot of time. Kasi nandyan si ego, pinoprotektahan niya ako. Kahit nga bilhin lang yung book na na A Course in Miracles. Nung student pa ako, nag-aaral ako, urong-sulong ako, bibilin ko ba o hindi? Kinakabahan ako ng todo kasi hindi ko maintindihan. Yung pala si ego kasi gusto niya akong protektahan na hindi ko malaman yung katotohanan. Paano? Kung persistent ako, yan, tulad ng sinabi, persevere, nag-commit, sabi ko, 10 years kung babasahin ko, sige, go. Ang ganda nangyari, kumbaga, parang kung pwede lang, lahat na nandito sa otak ko, ilagay ko dyan sa inyo eh. Yung tumatakbo ba, isalpak ko dyan. para mabilis. Parang ganun ba? Lahat. Pero hindi eh. Kaya ginawa tayo lahat as unique. Unique kasi iba yung purpose nyo kung bakit kayo dito. Pero lahat yan is evolution. Ito rin yung sinasabi nila. Kung meron kang challenge before, let's say yung story ni Brother Rafi. Kaya siya naging ganun dati nung bata siya, makulit siya, ganito ganon, parang lagi siyang pinapalo, ganito ganon. Evolution process pala yun. Hanggang sa nakarating ka na dito. Yung kay Brother Algre, kay Brother Ton, sa lahat nandito, kay Brother Omar, kay Sis Daisy, ganyan, kay Sis Tony, ito pala yung sinasabing evolution process. Ano yung dating ikaw na kinakatakutan mo, na hindi ka naniniwala, na ang hirap para sa'yo, na ngayon naging okay na. So, yun yung sinasabing evolution process. Nag-evolve ka. Yan. So, ang sinasabi ko lang kasi dati, ano yung parang before and after mo? Yan. Ano yung naging proseso mo? Pero yung pinaka-term pala is evolution process. Nag-evolve ka. Yan. So, sinasabi ko rin to kay Brother Alvin kasi nag-a-ask pa rin siya ng question sa akin. And then, I'm answering him like, pag napapansin nyo, pag nakikinig kayo ng audio, pakinggan nyo ulit yung mga audio ng mga dating sinend ko like voice message, ibang-iba na yung perception nyo pag pinakinggan nyo siya. Nasabi ko lang sa kanya na walang nagbago sa voice message, walang nagbago sa vlog ko, walang nagbago sa book. Walang nagbago sa lahat ng mga trainings na binibigay ko sa inyo na nandyan na, ang nagbago ay ikaw. Kasi everyday you're changing. Everyday you're evolving. Nagbago yung pandinig mo, nagbago yung mata mo kung paano ka magtingin, nagbago yung filtration mo sa isipan mo. Maraming nagbabago dyan sa'yo. Parang kuko. Hindi mo mapigilan. Panay ang tubo, humahaba siya. So meaning everyday there's something changing from you. You are evolving. But right now, ang nag-i-evolve sa'yo is yung mind mo. Parang unti-unting lumilinaw, unti-unti nang nahahawi yung mga hindi kaaya-aya na dati meron sa'yo. Yan. So yun yung kinaganda. So yan. Maraming salamat. Nabanggit na lahat, no? Ayan, nakapag-explain na. So, sa akin naman, yun nga, since nandito tayo,
Nagpapasalamat ako dahil nga hindi ko akalain na yan, I'm a builder. Yung soul ko, yung spirit ko is a builder. Gusto pa talaga mag-build kasi dati pa lang naniniwala ako na laging may standard sa buhay eh. At yan, kayo ang nagpatunay. Yan, nung ginawa ko to, sinare ko sa inyo, ginawa nyo, gumana. Kaya, ito, unti-unti naman nagpapasukan sa akin ngayon yung mga foreign, hindi na Filipino, may nakakausap akong Thailander, na at Iranian, ganyan, na nag-aas na ng guide sa akin. Una ko, yung lahat ng ka-workmate ko, unti-unti na nag-aas. Sabi ko, okay ah. Talagang, napatunayan ko, ang pinag-aaral natin dito is universal belief. Universe. Pangbuong mundong paniniwala ang ginagabay o yung pinag-aaral natin dito. Hindi siya pang Pilipinas lang. Kahit Chinese kausap mo, Russian, o whatever it may be, magagamit at magagamit mo to. Maging sino pa sila. Yun yung advantage nito. Kasi lahat doon eh. Lahat sa awareness. Lahat sino ba pinapakinggan nila? Gano ba yung teachability index nila? Nakafocus ba sila sa how at sa why? Makikita mo kung ba't sila na-stress kasi nakafocus lagi sa how. Ganyan. Tapos, bakit parang ina-atake niya lagi yung ka-workmate niya? Naiinis siya. It's because there's something in you na kumukulo. It's just because hindi mo siya napapatawad. Nainis ka kaagad. Ayan. So, ang dami namin pinag-usapan din kahapon nung ka-workmate ko na nga to. Kasi nga, ina-atake niya yung isa namin ka-workmate. Alam ko namang magaling siya mag-work. Sabi ko, lahat ng naranasan ko before. Ma-insist ako before na maapektuhan yung grupo kasi nadidelay ka dahil sa kanya, ganito, ganon. Pero sabi ko, hindi eh. Kung sa akin yan, hindi ako magreklamo, hindi ako maapektuhan, I will forgive him. I just gonna focus on myself. Ganyan, hanggang advice lang tayo. Kasi hindi natin alam lagi. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, hindi ka pwede manghusga sa isang tao. Kasi hindi mo alam kung anong nangyari o yung connection niyan sa past niya. Yung dati. Ang nakikita mo kasi ngayon yung present niya lang kung ano yung nabuo sa kanya right now. Ngayon yung nabuo sa kanya right now is always the reflection from you. Ganon. So yun yung pinapaliwanag ko sa kanila. Yung sa isa namang Iranian, sobrang siya na-stress kasi sinasabihan daw siya ng tatay niya na nag-uusap daw sila, nagreklamo daw yung tatay niya tungkol sa pera kasi challenging kasi nag-divorce daw yung nanay tatay niya, yung tatay niya lang daw gumagasulat dito sa Canada. So parang, I feel like, gumagano siya, I feel like na parang kailangan kong gumawa ng ganito. Sabi ko sa'yo, wait. Sabi ko, wait, ito ba talaga yung sinabi ng tatay mo? Hindi. Sabi ko, then, ikaw lang nag-come up nito sa isipan mo. Doon siya na-realize. Oo nga, no? Sabi ko, look, hindi naman sinabi ng tatay mo. You're just coming up this into your head. You're thinking too far away. Ahead, nandun ka na. Just focus on what you can do right now. This is you're a student. Student kasi siya, university student, psychology, and then nag-work doon as part-time sa pinagtatrabahuan namin. So yun sinabi ko sa kanya. Kaya sabi ko, ang cause ng stress lagi is because you're thinking too far away at you think na kailangan magawa mo agad lahat ng bagay na hindi naman sinasabi sa'yo. So you're just coming up with this. So yun din yung question sa akin back then nung nasa D-grind pa lang ako, nung nag-live kami. Yung nag-ask kasi ng question, ano ba yung gagawin para matanggal yung mga stress, yung mga anxiety kasi lagi daw sila di-depress. Sabi ko sa kanya, ganito, ang sagot lang dyan, very simple kung titignan natin. Pero mahirap gawin. Pero try nyo obserbahan. Sabi ko ganito, pag ikaw ay na-stress, nagkakaroon ng takot, anxiety, ganito, ganon, ang unang question dyan ay, talagang nangyari ba? Ngayon. Nangyari na ba ngayon? O gawa-gawa lang ng isipan mo? Yun yan. O ginawa lang ng isipan mo? That's always the question. Kaya, napatunayan ko to kasi back then, nung meron akong tinuturuan na isa na lalaki, ang trabaho niya, yung sa Malate, nasa Malate, tapos yung work niya is, yung, kung may hostess, hosto siya. Akala mo yun, pati mga ganito, tinuturuan ko, no? Ang daming tattoo nun. Lagi nag-gym, nasa egotistical world talaga siya. Pero, meron siyang spiritual side na hindi siya aware. Pero yun yung ginagabayan ko sa kanya. Napakabuti niya pag nag-uusap kami. Pero pag nandun siya sa work niya, kailangan astig siya. Gwapo naman talaga sa artistahan niya yung tsura. Ganon. So ngayon, may time na nagkaroon sila ng hiwalayan nung partner niya for so many years. Sobrang siyang nadadown, nahihirapan siya. Ewan ko ba't ko siya tiniis. Pero dun, yung tiis pala na yun is meron ako matututunan.
Doon ko napatunayan na sabi ko sa kanya, Sir, si Sir RC yun eh. Sir RC, kung nangyari na talaga lahat ng iniisip mo ngayon, kung talagang totoong nangyari na ngayon, okay, yun yung totoo. Pero, ang question is, hindi pa siya nangyari, di ba? So, kung hindi pa siya nangyari, meaning ginagawa-gawa lang yun ng isipan mo. Why don't you go at harapin mo kung anong dapat mong harapin? Ang maganda sa kanya, kung ano yung binigay mo sa kanya, gagawin niya. Yun yung mga taong hindi mo kailangan masyadong bigyan ng maraming tawag dito, notification, i-follow up. Siya yung taong, what you say, I'll do. May ganun siya, sa kakabuti niya. Yan. So yan din yung mga nakita ko sa inyo. But it took time lang, no? Marami lang. Marami lang mga kailangang some follow up na konting sundot ang kailangan gawin sa inyo o tap sa likod para magtuloy-tuloy kayo. Reminder, konting reminder. Yun. So siya talagang ganun. Yung mga ganung tao like yung tinuturuan ni Brother Al Gray, yung babae tinuturuan niya, na parang konting ano lang, tap ginagawa niya kasi ano na siya eh, ang dami niya na experience eh. Ano siya eh, kung mapapansin mo, go-getter siya eh. Meron siyang solution side eh. Susolusyonan niya lang lahat, magawa lang lahat, magbigay niya sa pamilya niya. Tapos ito pa yung nangyari. Yan. So meaning, talagang ito na yung calling niya. Yun. So always mag-start sa ganun. It's always start from pagiging go-getter mo, masipag ka, lahat, ginawa mong lahat. Gusto din ni Spirit yan. Sige, gawin mo lahat ng gusto mo. Di ka pa napapagod. Kaya pa. Sige. Dahil sa sobrang pagmamahal namin sa'yo, sige, mag-inom ka, mag-alak ka, di mo pa nararamdaman na parang mamamatay ka na. Sige, tuloy pa. Okay ka pa? Sige, go. Ganun yun. Hanggang sa dumating na yung point na magsusurrender ka na. Mag-doctor ka na. Sasabihin ng doktor sa'yo, ipasa Diyos na natin. Ganon. Diba? Tawang-tawa ako nung sinabi ni Doc Atoy yan eh. Nasabi ni Doc Atoy, tignan niyo kwento, sabi niya. Lahat na nagkakasakit, pag pumunta tayo sa operation, siyempre tutulungan ka ng doktor para maoperahan ka, ganito ganon. Paglabas, tatanungin yung doktor, kamusta Dok? Ano yung resulta ng operation? Ang last resort ng sasabihin ng nag-opera, ipasa Diyos natin, magdasal tayo. Walastik yan. Yun din palang kakatapusan, no? Pagmamahal pa rin pala. Surrender pa rin pala sa taas. Why not now? Diba? So yun. So kaya, huwag tayong maghintay, sabi din ni Jesus Christ, huwag niyong hintayin na may dumating sa inyong sobrang matinding pangit na karumal-dumal sa buhay niyo bago kayo humingi ng tulong sa taas. So ngayon pa lang, kung masaya kayo, nag-feel good kayo, pasalamatan niyo na nga, doon niyo hingin yung mga gusto niyo kasi yun ang mas makakatulong sa atin. May ganun din ako ugali dati, hinihintay ko may pangit mo nang mangyari bago ako magbago eh. May ganun din ba kayo? Na saka ako na magbabago pag may pangit na. Yun. So yun yung parang yung maghihintay ako, ganyan. Pag wala pang nangyayari, wala mo na akong gagawin, ganyan. Kung naalala niyo yung kwento din ni Brother Rafi, yung more on procrastination pa sa dati, hindi niya maintindihan. Ang dami, di ba? Bro, hanggang sa mag-clear out talaga tong mga to hanggang sa nabasa mo na yung mga excusitis, yung nag-umpisa pa lang tayo sa TikTok, ang daming kailangang linis. Ang dami. Sinabi ni Brother Rafi dati, bro, gusto kong matuto din kung paano ka magpaliwanag na ganyan na sunod-sunod. Nasa TikTok pa lang kami. Look at you now. Diba? Balang araw. Title ng palabas. Tama ka talaga. Yan, yung balang araw nangyari. Yan, nangyari sa inyo. Diba? Balang araw. Yan. So, yung mga balang araw na yan, nangyayari na ngayon. Diba? So, ito, dumami na tayo. Lakasan ng mindset natin sa mga beliefs. So, kung ano mangyari, speaking of, let's say, who knows, hindi sa who knows, talagang mangyayari siya. I don't know when, I don't know how, I just believe. Hindi ko alam kung paano siya mangyari. Hindi ko rin alam kung paano natin siya gagawin. Alam ko mangyari siya. Yan yung pinaniniwalaan ko. Yung pagpunta ng, let's say, Boracay, o pagpunta ng Japan, ganyan. Si Brother Omar nga, may sinesend na eh. Doon nga sa sinabi ni Sis Jessa, nandun na rin yung sagot eh. Sabi ko, ang galing. No? Pati yung meet-up natin ng personal dati balang araw. Nangyari din. Tumataas na yung belief natin. Yung first meet-up, second meet-up. Bro, kung kay Brother Rapi, ito yung sa'yo, education. Na maniwala ka na. Ang dami na nangyari sa yung patunay. Yung first meet-up, second meet-up, yung sa family mo. Parang sinasabi pa parang sasabi, kulang na lang magsalita sa yung Diyos na, hindi ka pa rin naniniwala, matutuloy kasal mo?
Yun na lang. Diba? Nakita mo ang hiwaga sa second meet-up na may kusang lumalapit na solusyon. Hindi nyo kailangan. Ginagabayan ka. Nakita mo ang hiwaga sa pamilya nung nagsama-sama kayo. Nung ginag-focus ka sa spirituality at sa love. Ayan. Paano pa kaya tong kasal mo? Diba? Yun. So sa lahat nandito, yun talaga. Yan. Sa lahat. Kaya, grabe, salamat. Na-excite ako sa next year pa na mangyayari. Hindi dito nagtatapos. Pero sa totoo lang, graduate na kayo. Pero hindi nagtatapos ang training. Graduate na kayo. Tuloy pa rin. Graduate na kayo sa dati niyong version. No? Kaya congratulations sa inyong lahat. No? Kay Brother Agre, kay Sis Che, kay Sis Daisy, kay Brother Fred, kay Sis Jessa, kay Brother Ton, kay Brother Omar, kay Brother Richie, kay Sis Tin, kay Sis Tony. Wala lang siya nito si Yeng ano naman yan, guided lagi ng kanyang mentor, no? Si Brother Ton. Ayan, lagi silang magkasama na obserbahan yung ginagawa ni Brother Ton. Yan. So, lahat actually graduate na. Yan talagang naramdaman ko. Graduate na kayo sa awareness na sinasabi. Yung above na. So, next na gagawin natin is yung we're going to use our power to manifest things in our life. Diba? Anything and everything we want in our life. Using love. Okay? So, dito na natin gagamitin to. Kaya ito yung sinasabing balang araw, magkakaroon din ako ng mga kasamahan na katulad nyo. Yan, nangyari na. Ang lakas na ng mindset natin. Dadami tayo. Yan. So, yan. Kaya maraming salamat mga kapatid. Dito na tayo, nagtatapos ang ating mastermind for this day. Sobra ko na-appreciate. Makikita tayo next year na. Ayan, next year na ng January 4. Kaya advance Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year, may matindi, maganda, at maswerteng mangyayari. At grabe pa. Lahat nag-evolve, no? Dati grabe, naswerte pa. Meron ng matindi at maganda sa ating lahat. Yan, tara picture muna tayo bago tayo mag-end, no? Picture tayo lahat. Okay, yes. Picture. Hindi na madilim kay brother, Richie, lumiwanag na. Okay, one. Hindi ako makapag meeting kayo sa loob natutulog yung mag-ina ko Okay naman, okay lang yun. Nandito kami sa nag-check-in kami. Okay, sige bro, tara. 1, 2, 3. Teka. Isa pa. Solid. Ganda talaga ng mangyari. Okay, one more. 1, 2, 3. Ayan. Open mic na lahat. Salamat ha. Salamat mga kapatid. Thank you. Magandang Happy umaga sa New inyo, Year! brother. Advance Happy New Thank you Year! po. Thank you po Happy mga New Year, kapatid. Thank you. New Year in Salamat. advance. Thank you, bye-bye. God bless. Thank you! Wala tayong Happy New mastermind Year. sa 31. Ingat kayo lagi. Ingat.